beloved Boss Mike Cervera. Ow? Anong tourist spot niyo doon? Juanico! Diba? Ano ba? Juanico Bridge! San Juanico Bridge. Kita mo, Buday, kilalang kilala nila. Yoong San Juanico Bridge. Alam na alam ng mga tatanga-tanga. Tapos bigla mong sisiraan kung di ka ba naman luka-luka. Ha, Sarah? Kung hindi ka ba naman luka-luka, yung ang mga tao dyan, kilalang kilala nila. Di ka ba nagtaka? Na kilalang kilala nila? Kasi sikat yung San Juanico Bridge. Kung di ka ba naman ina. Di po ba, mga kababayan? Kita mo, kilalang kilala nila. Dahil sa kabobohan niya, hindi pa niya naasinta. Na ano, sikat talaga ang San Juanico Bridge kahit saan ka pumunta. Tapos sisiraan mo. Imbis na sabihin mo sa kanila, ipagmalaki natin ang ang sariling atin, na dapat makita nila kung ano kagandahan ng mga tanawin kung ikaw ay nasa tulay na yan. Pero anong sabi mo? Gaga! Tuloy! Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irita. Ang galing mo talaga, Bobo! Nakakainis ka, Sarah, sa totoo lang. Hindi ko malubos maisip kung saan mo hinuhugot yung katangahan mo. Sa inyo, mga kababayan ko, isipin nyo nga maigi to. Sa mga mahal naming mga DDS, isipin nyo nga maigi kung sasang-ayunan nyo ito. Abay, baka mas malaki na sira ng ulo nyo. Total naman, nung 2018, abay gumawa ng batas para palakasin ang mental health system ni Digong. Abay gamitin nyo na para mapakinabangan nyo. Di ba mga kababayan? Kahit anong isip ko talaga, ewan ko kung iniisip niya. Kasi mga kababayan, kahit anong isip ko habang nagmamaneo ko, habang nagmi-meeting kami, di ko talaga maisip eh. Sumakit ang ulo ko kakaisip kung bakit niya nasabi. Tuloy. Irritated ako. Paano naging tourist spot ang Siya pa yung nairita. Mga kababayan, siya pa yung nairita kung hindi ba naman tatanga-tanga. Tuloy. 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bobo mo lang. Mga kababayan, ang tanong na lang natin yung tanong niya, pang bobo. Ang tanong natin, paano naging vice presidente to? Sige nga po, pakipaliwanagan ako, baka may DDS dyan, baka pa pwede, tulungan nyo naman kami. Nahihirapan na kaming unawan at intindihin si Buday nyo Siya pa yung nairita. Siya pa yung nairita sa kabobohan niya. Ibang klase, mga kababayan ko, ibang level na. Yung kamangmangan ni Sarah, mga kababayan, yung level 1 to 1,000 plus na. Baka nga abot na hanggang moon. Grabe. Bakit? Bakit ngayon, mga kababayan, wala yatang DDS na pwedeng magtanggol o magpaliwanag para ipagtanggol ang isang gagang vice-presidente? Inaanyayahan ko yung mga DDS dyan. Baka naman, gawan nyo ng paraan para naman mamulat kami sa kung anong ibig sabihin ng vice-presidente na pinagtatanggol nyo. Kasi kami sa totoo lang, visit na rito.
Inang-inang yan, gusto mo pang maging pangulo? Ano? Pangulo? Hindi ka pwedeng pangulo, panggulo pwede. Ha? Di mo ba? Hindi siya pwedeng pangulo, panggulo. Oh. Yehey! Grabe! Ah! Ay, nako. Iuuntog ko na lang ang ulo sa simento. Oh, buday ko! Inang-ina mo! Huwag mong hayaang mabisit ang mga Pilipino! Ina, grabe! Ang tindi! Ang tindi ng tama nito. Ang tindi mga kababayan ng tama ni Buday. Ibang klase. Sa totoo lang, sa kakaunawa ninyo, malamang iuntog nyo na yung mga ulo nyo. Nandyan ba? Frederick, si Derek Freddy. Hoy, Derek Freddy, magpakita ka naman. Inang ko eh. Kapag-visit ako na ito eh, ni Vice President eh. Ang bobo-bobo eh. Sabi ko sa inyo, mas matalino pa. Ha? Mas matalino pa si Derek Freddy Valera dito. Ayun, nagpakita na. Hello po siya lahat ni Gani. Lang niya. Grabe, matindi. Oo, bahala na kayo. Pero alam nyo, hindi kayang ipagtanggol ng mga DDS ito. Sa totoo lang, kapag ka may nagtanggol na DDS dito, ayaw ko na sa Earth. Kapag pinagtanggol ng DDS to, ayaw ko na sa Earth. Ibang klase na ang kabobohan talaga. Matindi na. Ha? Matindi na. Sige na. Eto na. Sara, paglaban mo. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Bobo ka talaga, Sara. Sana gumawa. Si Jen, oo, sumasali. Oo, si Jen, sumasali, sumasagot. Okay. Parang hindi daw nag-grade si Sara. Grabe ka naman, Jen Angeles. Oo. Kahit papano naman, oo. Di ba? Ayan na, pinagmalaki na ho ni Sara. Yung alin? Yung mga tulay sa China. Totoo naman. Oo. Sang-ayon tayo dyan, magaganda. Mahaba. Opo, ha? Pero mga kababayan, teka. Nakakalimutan mo yata, Sara, na ang San Juanico Bridge, hindi pa lumalago ang China, yang tulay na yan, hinahangaan nila. Bobo! Mahina sa history, mga kababayan, yung vice-presidente nyo. Di niya yata alam na yung San Juanico Bridge natin, abay hinahangaan at dinadayo ng mga inchik yan. Tanong ko lang, ano naging abogado yan? Sa mga kababayan, yung ulo ko sumasakit ng husto. Kakaisip kung paano naging vice-presidente to. Woo! Sakit, no, mga kababayan? Ibang klase. Talay! Ito kahaba. Walang sumagot sa'yo, bobo ka. Biruin mo, kita mo, yung pinagmamalaki mo, walang nakakakilala sa mga kausap mo. Nung binanggit mo San Juanico Bridge, halos lahat alam at kilala kung sino at saan at kung ano yung tinutukoy mo. Tapos tumukoy ka pa dyan ng ano, sa China, ganyan. Paano nila malalaman yan? Di naman sikat yan. Di ba? Ako, alam ko yan kasi napupuntahan natin. Oo, wala tayong ano doon. Maganda talaga, oo. Oo, ha? Talagang maganda. As in maganda, oo. Pero sana naman, Sara, yung atin, pag malaki mo naman. Di ba ba?
Tuloy. 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge na ngayon. Kita nyo mga kababayan ko. Kikita nyo, naririnig nyo po? Naririnig nyo po ba si Buday kung paano magsalita? Sa tuwing nagsasalita siya mga kababayan, lalong nawawala yung katiting na lang na natitira na kahit papano sana makita natin na kahit papano, vice-presidente pa rin natin siya. Pero ngayon, dahil dito mga kababayan, parang gusto ko na lang, mga kababayan ko, piliin ko nang maging vice-presidente si Pebbles Cunanan kaysa to. Grabe, no? Tapos sisiraan pa niya yan, 6 kilometers na San Juanico Bridge na ngayon, nagkakagulo pa paano ayusin. Grabe. Di ba, Buday? Sa loob ng ilang taon, 50 years, 52 years, mga kababayan, mula nung naubuo yun. 52 anyos. Mas matanda pa sa'yo yun. Tapos ngayon, ang ipapanira mo, yung kunting repair lang, umiiyak ka na ng sobra-sobra. Ewan ko, mga kababayan ko, bahala na kayo dyan, Siya totoo lang. Oo, Paulina Raot-Raot. Ewan ko kay Baba kung paano niya yan ipagtatanggol. Siyempre, yung mga yan, tatahimik na lang yan, lalong-lalo na si Baba. Sasabihin yan, ay, hindi ko alam eh. Hindi ko pa nakikita, hindi ko pa naririnig yung sinasabi ni Buday eh. Laging ganun naman ang lusot ni Baba, di ba? Oy, Baba, yung presidente mong sasamahan, yung project ng tatay mo, pinipintasan. Ibang klase, ibang level, mga kababayan, bahala na kayo dyan. So ngayon, dito na tayo. Grabe. Itong mga bobo na to eh. Naiinis talaga ako. Ewan ko ba? Sige na, eto na, Buday. Pasok, isa pa. Sa patuloy. Eto na mga kababayan ko. Sino si Baba, di si Aimee? Ano ka ba? Meron pa ba siyang kasama na maiksi ang baba? Ay, na mahaba baba. Nag-iisa lang naman siya. Kulang na lang, pwede mo nang tawaging kakambal ni Babalu. Ay! Ito na. Pakinggan nyo yung mga tatanga-tanga. Ito na, mga kababayan ko. Pasok! Papasalamat ako sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin kahit na marami ang Nabudol! Marami ka daw nabudol talaga. Totoo naman, real talk lang. Hindi na joke to. Totoo to. Mga kababayan, hindi joke to. Totoo ito. Maraming nabudol ito. Kita nyo naman, naging vice-presidente. Ang hirap unawain. Ang hirap intindihin. Sa pangangatwiran, mga kababayan, malayong malayo sa nursery ninyong anak. Di ba ba? Ito na, mga kababayan ko. Ito, mga kababayan, pakinggan nyo uli. Papasalamat ako sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin kahit na marami ang Nabudol! Ayan! Sila naman sabi, marami kang nabudol. Putik na yan. Marami kang nabudol, Langya ka kasi. Kamot na lang tayo ng ulo, mga kababayan, sa totoo lang.
Ibang klase, Eric Cagani. Marjo, bahala na kayo, Helen Bisidas. Oo, nandyan na rin si Ate Evangeline Camelosa. Yan, Lynn Mariano, Vancouver Gem. Yan yun, yan. Oo, Mambubudol ba, kanyo? Siya lang yun. Oo. Ulit, isa pa, Buday. Pasalamat ako sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin kahit na marami ang Nabudol! Kinangina mo, Sarah, pinagtatawa lang kanila. Habang iniinsulto ka na ng mga tawa, tuwang-tuwa ka pa. Tanga mo talaga, promise, sobra. Sorry sa inyo mga DDS. Kung masaktan kayo, mga kababayan ko. Mahal ko kayo pero talagang nagsasabi ko ng totoo. Napakatanga ng sinusuportahan nyo. Ang katangahan nito mga kababayan, grabe, ibang level na. Oo, kailangan na yata talaga dalhin sa mental yan, ha? Oh, isa pa. Oh, eto pa, may pinaglalaban pa siya. Ito na ho yung laging trademark niya mga kababayan. Na ano? Na mayroon siyang entablado sa ibabaw ng entablado. May tama sa ulo. Biruin nyo mga kababayan. Sa ibabaw ng entablado, may sariling entablado. Tignan nyo, oh. isang kaso na final Oh, sa yan. korte natin sa Nakikita nyo ba nakatungtong pa yan? May entablado na sila, tumutungtong pa. Saan? Sa panibagong entablado niya. Mga kababayan, sa totoo lang, bagay na bagay niya naman. Yung bangko, mga kababayan, na tinutungtungan, dapat talaga para dyan siya. Bakit? Kasi dapat ibangko na yan. Kung baga sa basketball, walang silbi kaya binabangko nila. Di po ba? Tama? Ganun dapat eh. Yung bang mga kababayan, wala kang bilang, wala ka silbi. Dapat ibangko ka. Yan, dyan, nakatungtong sa bangko. Tuloy, ano yung pinaglalaban? Sige, pakinggan natin mga kababayan yung pinaglalaban niya. meron kang kahit isang kaso na final sa korte natin. Sa dami-dami ng mga final na kaso from 2016 to 2022, kahit isa, wala. Kahit isa man lang na sabihin natin na biktima ng EJK. Meron? Wala! Pero merong wala si President Duterte. Kung di ka ba naman bobo, sino ba maglalakas ng loob? Na idemanda dito sa Pilipinas si Digonio Aber? Kung di ka ba naman tatanga-tanga talaga, di lahat sila pinatay niya. Yung tatay mo mamamatay tao. Sino hindi matatakot, mga kababayan ko? Paano? Paano mo ididemanda, lalabanan ang isang presidente na mamamatay tao, bobo? Di ba mga kababayan, ang hina ng ulo? Ang hina mong intindihin, di pagtanggol nyo na lang doon. Wala namang problema doon eh. Ngayon, ang tanong ko, okay, sige. Sabi mo, gumagana naman ang korte rito sa Pilipinas. Bakit di mo pa uwiin yung mga kalyado mo kung hindi pa hilahin talaga ng mga NBI yan? Tulad na lang ni Tebes, kung hindi pa hilahin para panagutin sa korte natin, hindi pa mauuwi. O dapat sabihin mo yan kay kay Kalnot. Kay Harry Roque. Kasi si Harry Roque, kung naniniwala siya na may korte, kung patas ang batas at hustisya sa Pilipinas, kung naniniwala kayo dyan, pauwiin nyo si Kalnot. Di po ba mga kababayan ko? Simple lang eh. Diba? Grabe eh. Sige tuloy. Dahil meron lang nakita na pag-abuso ng mga pulis, which was properly decided in Philippine courts. Natapos ang termino ni Pangulong Duterte. Wala na siyang power, wala na siyang authority, wala na lahat. Sa'yo na galing yan, bobo ka ha. Wala ng power,
wala nang authority, wala nang lahat. Sa'yo na galing. Sa tingin mo, si Digong, kapag dinimanda mo na may power, mananalo ka ron? Kundi ka ba naman tanga? Kahit ikaw, hindi mo gagawin yan. Kaya yung pagtatanggol mo kay Digunyo, sayang na lang. Kailangan yan, alam nyo, kung talagang walang kasalanan kayo, abay baka, pwede, harapin nyo na lang. Total naman, nasa korte na. ICC, korte sa Pilipinas. Wala nang pagkakaiba yan. Parehas korte yan. O ngayon, tama lang ako sang-ayon sa ICC litising yan. Para ano, hindi nyo ma-impluensyahan. Our beloved Boss Mike Cervera.